Kakulangan ng mga upuan na gagamitin ng mga estudyante kabilang sa mga problema sa Mangaldan National High School. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, handang-handa ng Department of Education sa pagsisimula ng klase sa Lunes, June 16. Tambak ang mga sirang armchair na ito sa bodega ng Mangaldan National High School. Karamihan, mga plastic armchair na nasira noong nakarang school year. Hanggang kaninang umaga, may mga dinadala pa rin mga sirang upuan sa bodega. Ang kakulangan sa upuan ang isa sa mga problema at binibigyang solusyon ng pamunuan ng Manghay. Sa ngayon po, meron na po tayong kakulangan sa upuan pero mga sira lang naman po yun na po pwede naman pong ayusin. Mahigit sa 200 lumang upuan o wooden armchairs ang inaayos o nire-repair sa Manghay para humabol sa pasukan sa Lunes. Nilalagay po yan ng mga advisors doon sa repair shop po natin. Nire-report po yun. At meron naman po tayong maintenance para ayusin at maibalik sa mga kinaukulan. Pagkatapos po i-repair po yung mga armchair, ganun po. Yes po, ma'am. Samantala, dahil sa naranasang pag-uulan sa nakalipas na mga araw, binaha ang mini forest na ito ng Manghay. Makikipag-ugnayan ng pamunuan ng Manghay sa lokal na pamahalaan para matambakan ng lupang mini forest at maiwasan ang pagbaha ngayong tag-ulan. Bagamat may mga naipong tubig sa ilang bahagi ng eskwelahan, tiniyak naman ng pamunuan ng paaralan na may maayos na madadaanan ang mga estudyante sa pagsisimula ng klase sa Lunes. Chris, dito sa Mangaldan National High School ay nakahanda na rin lahat ng classrooms. Gaya na lamang ng classroom na ito na kung saan ay malinis at nakapwesto na rin lahat ng mga gagamiting upuan ng mga estudyante. Dito sa classroom to, Chris, ay mayroong 50 na upuan na gagamitin ng mga estudyante habang may mga classroom na nasa 40 hanggang 45 na mga upuan. Tiniyak ng pamunuan ng Mangaldan National High School na hanggang bukas, araw ng Sabado, ay makumpleto na ang lahat ng upuan na gagamitin ng mga estudyante sa lahat ng classrooms. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.